Okay class, good morning. So, meron tayo dito na another na non-rectangular section na beam. Tingnan natin yung given. Meron daw tayong ditong inverse triangular beam. Pinapahanap sa atin yung moment capacity, so MU. Ibinigay yung base ng triangle natin, 300. Yung total height ay 700 millimeters. Yung F prime C naman o compressive strength ay 33 megapascal. Yung steel area natin ay 2.5. Tapos yung yield stress ng bakal natin, 275. Binigay na rin yung effective depth na 550. Ngayon, ang pinapahanap nga ay ultimate moment capacity. Kung mapapansin natin, yung given natin ay singly reinforced beam. So kung singly ito at wala naman siyang compression bars na naka-indicate dito, no need na i-check pa natin ito sa AS Max. Kasi nga, kung ma-check natin na doubly, wala naman tayo mapapala kasi wala naman ibigay yung problem na para dun sa doubly. So, nonsense i-analyze as doubly ito or check pa. Since singly ito, naalala mo yung video natin about sa discussion natin sa singly reinforced, ang dinawin ko na beam doon ay ganito ang shape. Kaya ganito yung shape, ang explanation doon ay ibig sabihin, yung mga sumunod na principle doon ay pwede natin gamitin sa kahit anong shape na beam. Kasi ang ginamit naman natin doon na derivation ay naka-base sa strain. So kung ganun pala, kasama doon yung solution, summation forces horizontal, after naman nun, check Fs, susunod nun, summation moment. So since pwede itong gamitin, so gawin na nating last. Summation force horizontal, summation forces horizontal ay equal sa 0, C ay equal sa T. 0.85 F prime C, kaya lang non-rectangular ito, so AC, area of concrete, imbis na AB, equals AS Fs. Assuming na steel will yield, yung Fs natin magiging Fy. So 0.85 multiplied by F prime C natin na 33, AC equals AS natin binigay 2.5. Yung Fy natin, kasi inassume natin na mag-yield, 275. So, AC natin ay equal sa 2.5 times 275 over 0.85 times 33, 24,509.804 square millimeter. So, ibig sabihin, ito yung area ng concrete natin na kailangan para mapunan yung maibalanse yung tensile strength. Kung ito-drawing natin yung sa area ng concrete natin, so ipagpalagay natin na yung area ng concrete natin ay ito. Siyempre, yung area ng concrete natin nasa compression side. So, ito yon kasi baba natin, tension side, dahil nandun yung RSB natin. So, ito yung area ng concrete natin. Ang kailangan nating mahanap, gaano kataas yan, tsaka kung gaano kalapad yung portion na to. Kasi, yung base natin, alam natin na 300. Ang hindi natin alam, kung gaano kataas ito. Siyempre, yung taas niyan, yan yung A natin o yung depth ng compressive stress block. Tapos, kung ano, yung value na to. Pangalanan ko muna na B2. So, kailangan nating hanapin. Kung paano mahanap naman yan, siyempre, triangle ito. Kaya natin itong kuhanin by ratio and proportion. So, using ratio and proportion, kung ito yung kalahati nung triangle nating glass, so, ito yung tinutukoy ko. Ayan. Yung kalahati ng triangle natin na to, kung idadali natin, kung i-isolate natin dito yan, kung kalahati ito ng 300, edi ito, 150. Siyempre, kahit kalahatiin mo, lengthwise naman, ito, 700 pa rin. Tapos, yung
yung portion na to, ito, dadalhin lang natin dito. Ilagay ko muna kunwari na ito. So, ito yung A natin. Tapos, ito naman, pangalanan ko muna na X. Where si X, so kalahati ito ng B2. So, B2 ay equal sa 2X. Nakuha. Kasi, ito bali yung nakuha natin, yung kalahati ng triangle. So, kung X ito, X din ito. Hindi, ibig sabihin, si B2, 2X talaga. So, ganun lang natin tinake yun, yung equation doon natin kinuha. So, using RNP, 150 is to 700 equals X is to A. So, kapag sinolve ito, may isolate natin si X, magiging 150 over 700, magiging 3 over 14 A. At dito na magsisimula yung error. Kasi, tandaan na kapag nag-RNP tayo, dapat mula dito ang simula. So, yung matitira na to, ito yung 700 minus A. So, kapag nag-similar triangles dapat tayo, X is to 700 minus A dapat. So, hindi A kasi sinimulan mo yung A nandito sa portion na to. So, mali yung paggamit natin ng RNP. So, ulitin ko, mali ito, burahin natin. So, ano talaga yung height ng A natin? Ay, ng X natin. Ang height niya ay 700 minus A. So, isolating X equals 150 over 700 nga natin ay 3 over 14. 3 over 14 ng 700 minus A. So, i-factor out yun na rin siguro. 3 times 700 divided by 14, 150. 150 minus 3 over 14 A. So, yan yung value ng X natin. So, paano na? Since, pag binalikan mo ito, yung original figure natin, ito ay X, ito ay X. Kapag binalikan natin yan, ang form na shape natin ay trapezoid. So, masasolve natin ito using area lang ng trapezoid. So, area ng concrete o area ng trapezoid equals 1/2 multiplied by B1 plus B2 multiplied by H natin o height natin. So, area ng concrete natin, ang required ay 24,509.804 equals 1/2 multiplied yung B1 natin, ang base ng concrete natin ay 300 plus yung B2 naman natin ay twice ng X. Ito yun, oh. Yung B2 natin ay 2X, so twice ng X. Ano ba yung value ng X natin? Twice ng, tama ko lang ulit yung parenthesis, lagi ako na ano nito. So, 300 plus twice ng 150 minus 3A over 14. Multiplied, ano ba height ng concrete natin na to? So, ang height niya ay A. So, A. Value ng A natin kapag sinolve natin, 24,509.804 equals 1/2 times 300 plus twice ng 150 minus 3A over 14 times A equals 87.1208. So, 121 square, millimeters lang pala ito. Tapos, yung C natin ay equal sa, balikan natin yung F prime C natin. Yung F prime C natin ay 33. Ibig sabihin, yung beta factor natin ay equal sa 0.85. 0.85 minus 0.05. 0.05 over 7 multiplied by 33 minus 28. So, yung beta factor natin ay 0.8143. Tapos, kuhanin natin yung C natin, 87.121 divided by 0.8143. Yung value ng C natin ay 106.99. Kasi 989 pala. 989
millimeters. So, ayan, meron na tayong C natin. So, parang normal na single lang ito. After nating makompute ito, since ito ay based pa lang sa assumption na mag-yield yung bakal, i-confirm muna natin na mag-yield talaga yung bakal. So, check Fs. Fs ay equal sa 600 multiplied by yung D natin. Effective depth natin, ibinigay ito, 550. 550 minus 106.989 over 106.989 equals 600 times 550 minus 106.989 over 106.989. Ang lalabas na value ay 2484.429 megapascal. Greater than 1,000. Therefore, ito ay under tension controlled region. Siyempre, since greater than 1,000 ito, automatic yield na rin yung bakal natin. So far, tama yung assumption natin na mag-yield yung bakal. Ibig sabihin din nun, tama rin ito, tama pa yung kabuuan ng solution natin. So, para mahanap si ultimate moment capacity, gawin natin class na summation moment is equal to 0. Mu ay equal sa reduction factor Mn. So, yung Mu natin ay equal sa, since tension controlled region ito, 0.9 multiplied by ASFY, C or T lang naman ito kasi meron naman tayong value ng AC, meron din tayong value ng T. So, gawin natin 0.9. Unahin ko muna si AS, 25. FY naman natin ay 275 multiplied by D. Yung D natin pala, given na 550 minus A over 2. So, alalahanin sa ibang problem natin, dito tayo na mali. So, mali ulit ito, yung A over 2 natin, kasi nga, non-rectangular. Paulit-ulit ginagawa para hindi malimutan. So, 550 minus yung A natin, hindi natin pwedeng gamitin basta-basta ito, kasi nga, non-rectangular ito. Siyempre, kung trapezoid ito, ang centroid dito, more or less, nandito sa portion na to. So, pangalanan natin ito, yung distance ng centroid ng trapezoid natin papunta sa extreme compression fiber, pangalanan muna natin na barred Y. So, yan yung ginawa kong barred Y imbis na dito kasi 'di ba ito, yung mula dito sa sentro nito papunta sa extreme compression fiber, D yan. So, para makompute ko na agad yung moment arm, ito yung portion na to hanggang dito, ito ay magiging D minus barred Y. So, para rekta na agad yung moment arm natin. So, i-workout ko muna kung paano sasolvein si barred Y. Igilid ko muna. Sabi ng Varignon theorem, yung total area ng concrete natin multiplied by yung centroid niya ay equal daw sa summation ng mga small areas na within dun sa area na yon. So, AN multiplied yung mga barred Ys din ng mga respective areas na yon. So, gawin natin class. Area ng concrete natin ay 24,509.804 multiplied by barred Y equals, kung babalikan natin ito ay mahati sa tatlong area. Sa trapezoid, tingnan natin, mayroon ba tayong trapezoid na shape dito? Wala tayong trapezoid. So, yung trapezoid natin, mahati sa tatlong area. Yung area ng triangular na to, itong portion na to. Tapos, yung area ng rectangle na form na to, yung area na to. Tapos, yung area din na na-form nung triangle sa kaliwa. So, yung area na to. So, tatlong area lang yung gagamitin natin. Kung kabisado mo yung formula ng area ng trapezoid, wala namang masama. So, gamitin mo na agad yun. Kaya lang,
Ako kasi hindi ako pala kabisa at mahina rin ako magkabisa. So mas gusto ko na lang, balik na lang sa basic na shapes natin, which is rectangle tsaka triangle. Anyway, madali lang naman yung mga centroid nila. Tapos common na nagagamit, kaya parang hindi ko naman na rin kinabisa halos. So ito, kung triangle ito, ang centroid dito ay yung distance na to magiging a over 3. Tama? Kasi a yung height and ito yung apex ng triangle natin, edi a over 3. Ngayon, yung isa naman, isa-isahin lang natin, i-illustrate ko lang kung paano kuha ni centroid. Yung rectangle naman natin, syempre madali lang ito, a over 2. Yung distance na yan. Kasi a ito, syempre rectangle yan, so sa gitna lang yung centroid. So sa left na triangle natin, ganun din. So sa left na triangle, kamukha lang nung nasa right na triangle. So kung ito yung centroid niyan, yung distance na to ay magiging a over 3 lang din. So yun lang yung mga distances sila, madali lang kuhanin. So, solve natin. Yung first na area natin, kailangan nating malaman gaano kalaki yung B2 natin para ma-determine natin yung base ng triangle. Eh di ba may relationship naman si B2, so si B2 natin ay equal sa 2 multiplied by X. Si X natin kanina, ginamit natin ito yon. So, 150 minus 3 times yung A natin na nakuha ay 87.121 over 14. Yung X natin ay 131.33 millimeters. So si B2 natin ay equal sa twice ng 131.33. So 262.66. 262.66 yan, ede, yan yung B2 natin, yan na rin yung magiging base ng triangle. Tandaan na ito yan, yung portion na to. So, 262.66 multiplied by yung height natin, ano yung height ng rectangle? Siyempre, yung value ng A, 87.121. 87.121. Ang distance niya ay 87.121 over 2 kasi rectangle. Tapos dagdag natin yung triangle, dalawa yung triangle natin, isa lang naman ang centroid, so pwede ko nang i-times 2 na lang. Times 2 multiplied by 1/2 area ng triangle ito. Ang height natin dito ay 87.121. Syempre, yung taas ng triangle natin na to, eto, diba A yung taas? Paano naman itong base na to? So, yung base natin, tawagin ko muna na S. So, paano naman palilitawin si S? Si S ay equal sa 300, yung buo, minus, diba, yung mula sa portion na to, hanggang sa portion na to, na-compute na natin yan na B2. So, magiging 300 minus B2. So, matitira na lang doon, ito, yung S na to, tsaka yung S na to. So, yun yung paghahatian ng dalawang S natin, over 2 na lang natin. So, si S natin na equal sa 300 minus 262.66 over 2. Yung value ng S natin ay 18.67 millimeters. So, solve natin. 18.67. So, ito, area pa lang nung triangle. Yung centroid pa niya, so ibahin ko ng kulay, 1/3 ng A. So, 87.121. So, si barred Y natin, barred Y ay equal sa 24, isa-isahin ko muna, 262.66 times 87.121 times 87.121 over 2. Store ko muna, tapos 2 times 1/2, so 1 lang yon, 87.121 times 18.67 times 1/3 ng 87.121. Tapos, yung in-store natin sa A, tsaka in-store ko sa B, divide ko lang sa 24509.804. Ang lalabas na value natin ay 42.597 millimeters. Since meron na tayong barred Y, so nasa na nga si barred Y? Si barred Y yung location ng centroid nitong area ng concrete natin mula sa extreme compression fiber.
Eh di ba para mapag-moment, kailangan ko lang malaman si barred Y para ililess ko doon sa D, yun yung moment arm nung compressive force ng concrete tsaka nung tensile force naman ng bakal. 550 minus barred Y natin, 42.597. So meron na tayong MU na equal sa 0.9 times 25 times 275 times 550 minus 42.597. Ito ay equal sa 313.96 o 9556 on 96 kilonewtons meter. So ito na yung ating final answer. Kung trip mo naman na gamitin yung sa concrete, so pakita ko na rin siguro sa meson moment, i-MU ko na agad. Kung yung concrete yung gagamitin mo, the reduction factor Mn pa rin naman yon. So Mu ay equal sa 0.9 multiplied by 24, 509.804. So AC pa lang ito, yung compressive strength nito ay 0.85 multiplied by 33. Tapos moment arm nito, de ganun lang din sa bakal kanina, 42.597. So pag kinompute natin, MU ay equal sa 0.9 times 24, 509.804 times 0.85 times 33 times 550 minus 42.597, 313.955 or 96 kilonewton meter. So nagkalayo lang silang konti sa apat na halos o pangatlo na decimal place. So, pero kapag di-round off natin, ayan, same pa rin yung lilitaw kasi nag-round off naman na rin tayo talaga kanina. Syempre, expect mo, isa lang lilitaw kasi nga, balance lang naman si C or T. Kaya nga, ang solution nito, di ba, ang MU natin ay equal sa reduction factor C or T. Kasi ibig sabihin, kahit anong gamitin mo, equal lang multiplied by D minus barred Y. So, ayan na class.